Episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, yung mga nepo babies na tinatawag. O para mas tiyak tayo, yung mga anak ng kontraktor at anak ng mga politiko na nagyayabang ng yaman. Grabe, no? Isang order. Magkano na nga? 700,000. Tapos pagsakay sa mga private jet, may masama ba rito, Badong? Excuse. Excuse me po. May masama ba sa ginagawa ng mga anak ng politician? Ha? Anak ng mga kontraktor at politiko? Anak lang sila. Bakit nyo binabanatan? Pag-uusapan din po natin, ito po, no? Nako, napakarami pong napakarami pong dapat sagutin. Ito naman si Auntie Claire, pinagpapaliwanag. Bago daw, willing daw tumanggap. Alam mo, hindi totoo minsan yung pinagsasabi nito ni Auntie Claire. Sabi rito, Marcos ready to consider sensible flood advice from Duterte. Pwede raw pong tumanggap ng suwestyon ng si Pangulong Marcos mula sa mga Duterte. Sa isang kondisyon, ipaliwanag daw muna ng mga Duterte yung 13,900 na flood control project. May anomalya ba? Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito, alam niyo po, sabi nga ni Karen Davila, nung tinanggihan niya, sabi kasi na nagbabayad kay Karen Davila, walang nakakaalam. Pag tinanggap mo tong bayad namin buwan-buwan, walang makakaalam na bayaran ka namin. Alam mo, hindi po totoo yan. May mga formula po tayo. Katulad po ngayon, makikita nyo po yung mga bayarang media. Ito po, hindi po bayaran na media na isang buhos, ha. Ang nalantad po tayo rito kay Julius Babaw, Julius Lalim, yung bayaran po rito sa mga sikat po na media personality, iba yung bayad. Iba yung sa network. Hindi ko alam kung wala pa naman kumakanta na may binabayarang network. Pero yung per tao pala to. Pag sikat kang personalidad, per tao, no? Ang bayaran dito. Madali lang po. Madali lang po malaman, earn. Clavio, kung akala mo, Clavio, hindi namin alam. Madali lang, Clavio. Baka hindi mo alam kung paano tagapagtanggol ka ng mga binabanatang media, Clavio, di ba? Baka hindi mo alam na yung pinagtatanggol mo pala, Clavio, ay mga bayaran talaga. Simple lang, Clavio. Bakit pa ulit-ulit ka kay Clavio? Parang hindi. Si Clavio kasi parang talaga, parang pakiramdam ni Clavio, hindi natin alam na may bayarang media. Talaga, Clavio, pinagtatanggol mo yung mga bayaran? Eto, simple lang, Clavio. Pag umaatake ka, sa panahon ngayon, nalantad na may mga ghost project, ghost project po sa panahon ni BBM. Ito pong pinag-uusapan nating panahon from 2022. Mula po nung umupo si BBM. Lantad na lantad po yung mga madaling masirang flood control project. Lantad na lantad po yung mga ghost project. Pero ang inuupakan mo pa rin ay ang pagbabiyahe ni Duterte, ni Sara Duterte. Inuupakan mo pa rin. Ngayon may problema ng pagbaha. Inuupakan mo pa rin yung mga Duterte, yung biyahe ni Sara. Inuupakan mo pa rin, sasabihin mo pa rin, magpaliwanag yung mga anak ni Duterte sa 13,000 na nakakulong. Pinagpapaliwanag nila yung mga anak ng nakakulong sa Netherlands kung ano daw nangyari sa 13,000 daw na flood control. Di ba? Clavio?
Tanong ko sa'yo, Clavio, ba't ikaw pinagpapaliwanag mo si VP Sara sa biyahe niya? Hindi ko sinasabing bayaran ka. Pero, yan po ang formula namin, Clavio. Pag bigla kang bumanat sa mga Duterte ngayon, bayaran ka. Clavio. Kasi, alam niyo po, nakakapagtaka eh. Ito yung ano, kaya sabi ni Karen Davila, hindi po, matutuklasan po yan ng mga tao. Correct. Kahit wala kaming resibo to. Kahit wala kami resibo, na bayaran kayo. Ito ang issue, nagpo-flaunt ng yaman, lifestyle. Nagpo-flaunt yung mga anak ng kontraktor, anak ng politician. Pinagyayabang yung yaman. Galit ang mga artista. Miski mga artista, galit. Celebrity mismo na nagpo-flaunt din ng yaman. Ano pagkakaiba? Nagpo-flaunt din po ng yaman yung mga artista. Ang pagkakaiba po, pinagpawisan nila yan. Yung mga artista po, in fairness, hanggang madaling araw kung mag-shooting yung mga yan. Kaya may karapatan po sila. At yung iba riyan, sponsor nila yung pinoflaunt nila. Eto po, wala pong ano to. Kaya nagagalit po yung mga tao. Sa kabila na alam na nila, lalo na nung matuklasan nila. Halimbawa. Galit na galit sila dito sa Claudine ko. Ako po, hindi ko po alam. Alam ko meron Claudine ko. Akala ko nga anak ni Saldi. Yung pala pamangkin. Pero yung tatay din ito, katulad ng kanyang tsuhin, contractor din. At kasama rin dun sa top 15. Biruin nyo yun. Yung kapatid ni Saldico at yung dati niyang pinamumunuan na kontraktong, ano ba tawag dyan sa kumpanya ng mga construction company, ay kasama sa top 10, top 15 na nabiyayaan. At ang boyfriend nito, di umano, tama ba? Naging showbiz ay kasama rin dun. Anak din ng kasama dun sa mga contractor na top 15. Anak ng tinapay. Kaya nakakatuwa Nakakatuwa na anyayaman nila. Di ba? Clavio. Bakit? Bakit Clavio? Ang tanong ko sa iyo, ito ang issue, flood control project. Hindi ka bayaran, Hindi kita inaakusahan na bayaran, Clavio. Paano mo naisip? Na galit ang mga Pilipino dito. Ang babanatan mo yung biyahe ni BP Sara. Paano, Clavio? Bigla mo naisip na mas mahalaga yung issue ng pagbabiyahe ni BP Sara. Bigla mo na isip na may problema tayo pag bumabiyahe si BP Sara. Clavio. Nagtataka lang kami. Kasi nagbibigay ako ng formula Malalaman ninyo na bayaran ang isang media practitioner kung walang kaabog-abog biglang bibira sa mga Duterte. Di ba? Walang kaabog-abog, bumibira sa mga Duterte. Walang issue, biglang bibira ng biyahe ni BP Sara. Yan ang formula ko, Clavio, na may bayaran na media. Hindi ko sinasabing bayaran ka, Clavio. Sabi nga, nung nagbabayad sa mga media, hindi matutuklasan ng tao na binabayaran namin kayo buwan-buwan. Hindi namin wala talagang makakatuklas, Clavio, kung may bayad ang mga media. Hindi kita inaakusahan. Pero, nagdududa kami. Ito ang issue, flood control, ghost project. May pinangalanan ka na bang mga contractor, Clavio? Hindi ko po pinag-iinitan si Clavio. Si Clavio kasi ngayon ang tagapagtanggol ng mga medyang bayaran. Di ba? Very vocal siyang ipagtanggol. Binanatan pa si Vico Soto. At same po sila, yung mga atakdog, alam niyo po, same po sila. Kung may ebidensya ka, ilabas mo, Mayor Vico. Ganun po
Ha? Ganun po ang mga atake nila. Pag meron naglabas ng bulgar ng mga anomalya, ang ano una nilang sinasagot ay dapat magpakita ka ng ebidensya. Yan yung hinahanap namin sa inyo nung inaakusahan nyo si BP Sara sa anong tawag dito? Confidential fund. Yan yung sinasabi namin. Maglabas kayo ng ebidensya na nagnakaw ng confidential fund. Hindi. Dapat si BP Sara. Dapat si BP Sara ang magpaliwanag. Ngayon, ibabalik namin sa inyo. Nasaan si Saldico? Bakit hindi niya paliwanag tong mga insertion? Hindi kami nagtatanong yan. Alam niyo kung sino nagtatanong? Kapwa nila congressman, si Toby Chanco. Na si Saldico raw ang dapat magpaliwanag ng mga insertion. Paano yan si Diskaya na may connection sa mga Duterte? Ayan, kaya nga, kung sino nag-ugnay niyan, tsak, hindi bayaran. Sino nagsabi sa inyo? Ikaw nakaisip niyan? Malamang hindi ikaw nakaisip niyan. Yung nagsabi niya na may ugnayan na yung Diskaya sa mga Duterte, alam nyo na. Di ba? Alam nyo na. Saldico ang pinag-uusapan, si PCIJ. Numero 1 yung PCIJ. Di ba? Sige, Elijah, kasama ka ba dyan? Patunayan nila yung ugnayan. Alam mo ba? Ikaw Elijah Celebre. Sasabihin ko sa iyo, eto, sagutin mo. Alam ko na yung mga gimmick mo eh. Eto, sagutin mo, Elijah. Sabi rin nila na si Duterte, yung Pogo, yung mga problema sa Pogo noon to, at saka war on drugs, at saka droga mismo, ay may ugnayan sa Duterte. Napatunayan ba nila? Hindi. Ngayon, maniniwala ka, sinabi ng PCIJ. Ano po yung PCIJ? Journalist. Ano yung pinag-uusapan natin ngayon lang? Bayarang mga taga-media. Hindi ka na dapat lumayo. Kung sino man na nag-uugnay dyan sa mga Diskaya, ngayon, na nai-issue ngayon nai-issue, inuugnay nyo na naman sa Duterte, wag na po nating pagtakahan ang katulad ng mga sinasabi ni Elijah. Di ba? Simple lang yan. Alam na natin yan lahat. At hindi lang po mga, ano ang sabi ni Congressman Marcoleta, yung anak ni Senador, may mga bayaran na mga nagko-comment. Alam na natin yan. Hindi nyo kami maa-andap dyan. Yan lang pinag-uusapan natin. Ngayon pala, may bago. Maraming salamat sa iyo, Elijah. Ngayon, alam na natin. Inuugnay na bigla. Inuugnay na bigla. Yung sino na nga yan? Hindi ko pa alam yan. Pero, dahil po dyan sa mga katulad ni Elijah, nagko-comment, natutuklasan natin. Naiuugnay na ngayon yung mga Duterte dito sa mga kontraktor. Ang tanong ko, sabi ni Auntie Claire, 13,000. Pasensya na kayo Diskaya. Sabi ng mga nito ni Auntie Claire, paliwanag daw ng mga Duterte ang 13,000. Alam mo, Auntie Claire, nakaraos po si Duterte, walang naging issue sa flood control. Alam mo kung bakit? Walang ghost flood control project nung panahon ni Duterte. Alam mo pa kung anong bakit? Walang flood control na madaling masira nung panahon ni Pangulong Duterte. Nariyan si Mark Villar, DPWH, senador ngayon. Bakit hindi nyo tanungin? Kayo nasa kapangyarihan. Tokis-tokis kayo, naninira kayo sa Duterte. Wala ba kayong kakayahan na tuklasin yung mga ghost flood control project ng mga Duterte?
di magpakita kayo ng ghost project para sabihin, eto, panahon to ni Duterte, ghost project. Eto, panahon ni Duterte, nawasak agad. Di ba? Bakit magpapaliwanag? Wala namang problema. Katulad niyan, commenter, diskaya ang sinasabi, kaugnay ni Duterte. Di ba? Yan yung sinasabi natin. Talagang lahat po yan. Basta, basta ito lang po ang ating formula dyan. Sino mang media na may issue ngayon, malaki po itong issue na to. Tinukoy na nga ni Marcos, ito yung top 15. Presidente na ng Pilipinas yung nagtukoy. Ito yung top 15. Walang ugnayan kay Duterte yun, ha? Yung top 15 na yun. Pero magsasalita sila. Naiugnay nila kay Duterte. Alam nyo na, yung mga media na yan, Clavio. Tagapagtanggol ka, di ba? Hindi kita sinasabihan bayaran. Bakit naman kita ako sa... Sabi nga ng mga nag-aalok kay pinagdudugtong-dugtong ko lang Sabi nung nag-aalok kay Karen Davila, walang makakaalam na binabayaran kita pag ikaw ay tumanggap ng bayad ko. Ganun ang alok. Hindi namin alam, Clavio. Wala kaming patunay na ikaw ay bayaran. Pero isa lang po ang natitiyak namin. Kung ito ang issue tungkol sa ghost project at sa mga palpak na flood control at usapin ng mga anak ng politiko, anak ng mga kontraktor ay nagyayabang ng kanilang yaman, lifestyle sa social media at ipinasok ng isang media practitioner, isang kilalang taga-media, isang journalist o grupo ng mga journalist ang tungkol sa mga Duterte sa panahon ngayon na walang kapangyarihan ng mga Duterte. Asahan ninyo, bayaran niyang tao na yan. Bayaran niyang grupo na yan. Hindi ba, Arnold Clavio? Wala kaming patunay, hindi ka namin inaakusahan. Kaya lang, sa dami ng lumabas na ano ang katangian ng isang bayaran, yan po ang katangian namin. Yan po ang katangian namin. Pag meron pong nagko-comment na inaatake ang mga Duterte sa mga social media, ano sabi ni walang kaabog-abog. Anti-Duterte kayo, papasok kayo sa mga pro-Duterte. Ano sinasabi? Mga bayarang komentor. Iba pa po yung mga bayaran na na mga vlogger. May distinction, Bayarang vlogger at saka bayarang komentor. Hindi nyo kami mapaglilinlangan. Ngayon, ibato nyo sa amin, sasagutin pa rin namin yan. Huwag yung sasabihin nyo sa amin na kung ano-ano. Kaya namin sagutin yung mga bintang ninyo. Yung binibintang nyo na may problema sa flood control ng panahon ni Duterte. Ano ang problema? Asan ang prueba? Asan po ang prueba? Kita nyo, comment ng comment si Elijah. Bayaran daw ba si Ted Filon? May formula na ako. Ano ang sinabi ko? Hindi namin kaya, sabi nga na nagbabayad. Hindi matutukoy na bayaran ka. Pero once kami po ang formula namin, may isyong malaki. Gusto nyo pag-usapan yung issue sa Duterte kahit wala namang issue, bayaran niyang media na yan. Di ba? Bayaran yan. Yung mga nagko-comment ng mga anti-Duterte sa mga Duterte vloggers, bayaran yan. Komentor. Huwag na tayo maglinlangan dito. No? Hindi nyo na kami mabobola. Di ba? Okay. Punta na po tayo rito. Kaya, puna-puna lang kayo. Alam natin lahat yan. Alam nga namang pag minali nyo, sinabi nyo na hindi totoo itong sinasabi ko. Putya, sinungaling na yan si Congressman Marcoleta pala. Mas kapani-paniwala sa inyo.
Ako hindi ako sasagot kasi alam mo yung mga yan. Alam na natin yan, no? Ngayon, ang susunod niyan, yung mga nagsasalita na, kaya tayo na ngayon, ang mga nang-aapi sa kanila. Okay, balikan lang po natin tong mga Nepo baby. Meron po ritong kaibigan, di umano, nitong isang sikat na personalidad na anak ng isang kontraktor at pamangkin ni Saldico. Ha? Noong araw, usong-uso po yan eh. Hindi po noong araw, ngayon pala. Ibig sabihin nung nakaraang mga ilang araw lang bago pumutok tong usong-uso po yan magte-trip. Alam niyo po yung mga vlogger lang. Mga vlogger na nagpupunta ng mga Bali, Indonesia. Ano nga yung nila, 'di ba? Makakapagbiyahe ka rin. Ganun yung imbitasyon ng mga vlogger, no? Yung mga tipid. Eto lang yung ginastos namin. Nanonood ako ng mga travel vlog eh. Hindi po yan pagpo-flaunt ng yaman. Nakikita nyo pa nga, dito kami kumakain, mura lang dito, di ba? Ganun, no? Ang trip ng mga vlogger na yan, pwede kang bumiyahe around the world ng tipid. At ako po, nararanasan ko yan. Marami na ako napuntahan bansa. Taiwan, South Korea, Hong Kong, pabalik-balik ako sa Hong Kong. Alam mo, dami beses. Siguro 3 beses na ako nakalating na Hong Kong, Vietnam. Ano pa ba napuntahan ko? Yun lang. Taiwan pala. Taiwan. Ano po ang, pwede kayo mag-travel. Hindi po yan pagpuplont ng yaman. Ang pagpuplont po ng yaman, nakasakay ka sa private jet. Di ba? Tapos mas malaki yung nasakyan mong private jet ngayon. Kawawa naman daw sila. Bakit nyo binabash? Bakit nyo binabanatan? No? Bakit nyo binabanatan tong mga to? Wala naman silang kasalanan. Ang kasalanan ng ama ay hindi kasalanan ng anak. Teka, parang narinig ko na yan. Parang narinig ko na yan. Ang kasalanan ng ama ay hindi kasalanan ng anak. Teka muna. Kanino ko ba narinig yan? Alam po ninyo, ito pong mga lumaki sa luho, lumaki po na walang pinaghihirapan ng pera. Tapos pinuplont nila habang tayong lahat ay nagsisipag. Pero kahit na anong sipag ng marami sa atin, wala pa rin. Pang-araw-araw lang po yung sipag ng karamihan sa atin. Wala pa ring ipon. Kulang pa rin kung may magkasakit na kamag-anak, wala na. Sanlaan na. Ibig ko sabihin, masakit po to habang nakikita nyo na nagpo-flaunt sila ng kanilang mga yaman. Nagpapakita sila ng rangya sa buhay. Na yung isang kainan nila ay hindi mo kikitain ng 1 taon. Totoo po. Yung isang kainan nila, hindi mo yang kikitain ng 1 taon. At hindi po yan minsanang gastos, pangkaraniwang gastos. Isang kainan, ganun kalaki. Mag-abroad ka muna bago mo kitain yun sa loob ng 1 taon. Grabe. Hindi ba sila dapat i-bash? Kawawa naman daw, nagkakaroon na ng anxiety at depression. Alam niyo po, yung mga mahihirap, hindi po namin nauunawaan yung kahulugan ng depression at anxiety. Pangmayamang sakit lang po yan. Ang depression at anxiety sa mga mahirap, maligo ka't maghanap ka ng trabaho. Tamad. O nakatunganga ka na naman dyan. Putang, maghanap ka ng trabaho, tumulong ka sa tatay mo ron sa contraction. Wala pong panahon na mag-isip. Yung mga katulad namin, may sakit kaming depression at anxiety. Hindi po sakit sa sa mga mahihirap yan. Anong anxiety pinagsasabi nyo? Anong depression?
Nakatunganga ka dahil tamad ka kung mahirap ka. Putang, anxiety. Tapos gusto nyo maawa kami. Yung best friend nitong tao na to na kamakailan lang ay nagyayabang sa social media, anak ng kontraktor, pamangkin ng congressman na kontraktor dati. Dati daw kontraktor eh. Ngayon congressman na lang. At dati ring dapat daw, maawa naman daw tayo, tigilan na raw. Ako po, hindi ako mahilig mag-bash ng out of trip lang. Kaya ako binabash to si Arnold Clavio. Kala mo, walang dungis eh. Ngayon pa, natutuklasan namin, may mga bayad pala kayo kahit walang issue. Retention, buwan-buwan may bayad. Kaya pala, ganun na lang ka-automatic na bumira. Puta, saan ka nakakita? Bibira ka ngayon ng travel ni BP Sara? Magkanong yaman ng Pilipinas ang ginastos ni BP Sara sa travel niya? 0. O magkano? 759,000. Puta, kahit isang taon yan sa pangkaraniwang Pilipino, pwera na lang kung abroad ka. Pero hindi rin sarap ang buhay. At sabi nga ni Toto Dali daw, 54 degrees ang init. Tapos kain nyo, isang kain, 700,000. Mahigit. Sinong matutuwa sa amin? Tapos may anxiety. Maawa daw tayo dahil may anxiety. Ha? Maawa tayo dahil may anxiety. At ano isa? Depression at anxiety na. Tigilan na raw natin. Wala naman daw siyang kasalanan. Nangyari na po yan. Kasalanan ng ama ay hindi kasalanan ng anak. Kasalanan ng magulang na pinalalaki niya sa luho yung kanyang mga anak at wala silang nakikitang mali. Alam nyo kung wala kayong nakikitang mali at lumaki kayo sa luho, idol kayo ng mga anak nyo. Pag sinabing idol, hindi po yan yung doble paningin. Idol. Pag sinabi kayong idol, tutularan kayo. Tutularan kayo. Kung ngayon, mali na yung ginagawa ninyo, mali na yung ginagawa ninyo, tutularan pa kayo. Dadami lalo ang mga katulad ninyo. May alam na nga kami. Eto, naranasan namin. Kung dinamay natin yung anak, yung mga anak na namunong presidente noon na tinakwil ng mga tao, people power, dahil sa malawakang pagnanakaw, ill-gotten wealth, people power. Kung ganyan tayo kagalit sa ama, ganun din tayo kagalit sa anak. Hindi sana naging presidente yan. Madala na tayo. Ibig sabihin, mga kapatid, kung wala kang nakikitang mali sa ginagawa ng magulang mo, idol mo yan. Yun pa lang eh. Dapat nag-isip na tayo eh. Idol niya yung tatay niya. Idol mo yung tatay mo. Yung tatay mo ay napabalita noon na kasama sa Guinness na pinakamalakas magnenok ng pera. Idol mo? Ano sa tingin nyo yung kakahinatnan na idol mo yung tatay mo? Kung idol mo yung tatay mo, gagayahin mo yung mga ginawa ng tatay mo. Hindi nga nila inaamin na may mali sa ginawa ng tatay nila eh. Ganyan po yan. Kaya sasabihin nyo, maawa kami, may depression at anxiety. Ang saya-saya namin, kung lahat kayo, ang saya namin, kung lahat yung mga yan magkaroon ng depression.
Yung mga anak na yan, para matapos na yung cycle na yan. Bigyan ko kayo ng halimbawa ng cycle. Ito po, Rappler. Hindi po natin kakampi to, ha? Pero gamitin natin sila laban sa mga kalaban natin. When Dong Gonzales was Pampanga representative, children bagged 900 million in DPWH deals. Oh. Ibig sabihin, si Dong Gonzales, dahil idol siya ng kanyang mga anak, kontraktor na yung mga anak at nakakuha ng mga kontrata sa gobyerno habang congressman si Pampanga Representative Dong Gonzales. Hindi po natin to imbento. Ito po ay galing sa Rappler. Sabi nga ni Baste, ayan na, nagbabanatan na sila. O sila na po, magkakakampihan di ba? Rappler, mga media, mga celebrity, magkakakampihan laban sa mga Duterte. Ngayon, nagbabanatan na sila. Ayan yung sinasabi ko. Wala kayong nakikitang mali sa ginagawa ng tatay nyo. Gagayahin nyo pa. Kontraktor kayo ngayon. Makikita namin balang araw, congressman na kayo. Idol Kaya nga meron tayong presidente ngayon. Idol niya yung tatay niya May sinabi ba yan, anak, na may maling ginawa yung tatay niya? Wala. Kung walang ginawang mali yung tatay niya sa paningin niya, iyon ang gagayahin niya. Tingnan niyo yung mga Duterte. Dahil nakita nila, galit sa magnanakaw yung tatay nila. Galit din sila sa magnanakaw. Galit sa droga. Galit din sila sa droga. Namana din nila yung tatay nila. Gusto nila maglingkod ng tapat. Naglilingkod sila ng tapat. Issue? 51 billion? Walang katapusang 51 billion? Punta daw kayo sa DPWH. Kumuha kayo ng resibo. Ang tanong ni Baste, nasan si Saldico? Tanong din yan lang lahat ng tao. Nasan din si Saldico? Hindi lang kung ano ang puno siya ang bunga Kung idol mo yung tatay mo, malamang gawin mo din. Ang problema na idol nila na, putyan, dali lang pala kumita ng pera. Maging kontraktor ka at maging congressman. Maging kontraktor ka at maging senador. Maging kontraktor ka at maging politiko. Diyan ang pera. Pag may pumuna sa'yo, pag may dumakdak laban sa'yo, intrigahin mo. Magbayad ka ng media. Arnold Clavio! Bakit mo tinitira si Duterte, si Sara Duterte? Bakit mo tinitira yung biyahe ni Sara Duterte, Arnold Clavio? Hindi ko sinasabing bayaran ka. Wala kaming pakialam sa'yo. Pero ang ginagawa mo ngayon, pinagtatanggol mo yung mga binanata ni Vico Soto yung media. 2 personalidad, sikat. Pinagtanggol mo. Binanata ni Richard Gomez, pinagtutulungan siya ng media. Binanata mo si Richard Gomez. Ang laki ng issue ng mga flood control. Ang laki ng issue ng mga anak ng lifestyle ng mga anak ng mga kontraktor. Binanatan mo yung biyahe ni BP Sara. Arnold Clavio! Kala mo hindi ka namin i-expose Expose namin kayo. Dito lang yan sa ating channel. Kung saan tayo totoo. Hindi tayo nanguhula. Alam natin ang sinasabi natin. Walang clickbait. Dito, tapat. Wala tayong pinanonood na video.
Kasi hindi ako marunong nun. Sino ba ayaw manood ng video? Kaya lang, siya, hindi nga ako marunong nun. Yung naghahanap ng wala raw akong video. Ano ngayon? Kaya naman natin talakayin yan. Doon po kayo sa may mga video. Dito po tayo. Hindi po kami nag-aakusa rito. Pinapaliwanag namin sino yung mga bayarang media. Basta umatake sa mga Duterte. Ito po yung mga formula. Kanina meron inuugnay yung issue sa mga Duterte. Ayan, lahat ng ginagawa ni Auntie Claire. Pag ang media, ganyan ang dialogue, bayaran yan. Ano mga banat ni Auntie Claire? Di ba? May issue ng mga flood control project. Ipaliwanag daw ng Duterte yung 13,900 na flood control nila. Anong connection nun? Maghanap kayo ng bumagsak na flood control. Maghanap kayo ng flood control na ghost flood control nung panahon ni Duterte. Huwag nyo sabihin hindi nyo kaya. Nasa kapangyarihan kayo ngayon. Di ba? Bakit hindi nila kakayanin? Kaka hindi usapin yan. Alam mo ba, nililito lang tayo niya mga yan Pero hindi na tayo nagpapalito ngayon. Tandaan po ninyo, yung walang kaabog-abog, biglang bibira sa Duterte, bayaran yan. Bayarang vlogger, bayarang... kasi, bakit nyo, anong kinalaman ng Duterte dyan sa mga flood control project na palpak ngayon? Wala. Bakit sinisisi Duterte? Simple lang ang sagot, bayaran. Bayarang commenter, bayarang vlogger, bayarang media.